So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, i-review natin ngayong 2025 at marami nag-request nito. I-review naman daw natin ng iPhone XS Max. Maganda kaya ito ngayon 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, marami nag-request sa Lods. I-review nyo naman yung iPhone XS Max. At yun nga, nag-purchase na tayo niyan sa Green Hills. At ito yung review unit natin. At ang maganda dito, maraming stock ngayon si Ate Met ng iPhone XS Max. At kung interested kayo dyan, bumisita na kayo sa kanilang shop sa CMB Gadgets, Tol XA07, 2nd floor, Green Hills, San Juan City. At sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, matik bibigyan pa yung discount ng shop na yan. And yung Facebook page nila nasa description box. Click nyo na lang yan, mag-PM na kayo at mag-PM lang kayo doon sa may blue check or verified by Meta. So, usapang presyo tayo sa iPhone XS Max today. Yung 256 siguro ang range niyan. Hindi ko nagkakamali, nasa 13 to 14,000 pesos for the 256 gig na iPhone XS Max. At na-release to nung year 2018. So, 7 years na tong device na to, pero still alive and kicking pa rin ng iPhone XS Max. And there's a slight chance na pwede pa tong ma-update ngayon taon sa iOS 19, pero 50-50 na tayo dyan. May rumors naman na supported pa rin ng iPhone XR and XS Max at ito na atangla sila iOS 19. Pero again, kahit na kung sakali is hanggang iOS 18 na lang itong device na to, don't worry mga ka-J-Vlog, matagal pa naman masusupport ang iPhone XS Max ng mga applications, kaya matagal nyo pa rin po magagamit itong device na to. At ang nakakatuwa, at sobrang lupit na ito nung lumabas nung 2018, gumawa to ng ingay kasi ito yung first ever large screen ni Apple na full screen. Kasi 'di ba na first introduce sila yan anong 2017 sa iPhone X, tapos kina next year noong 2018 large display ng inoffer nila, which is dito sa iPhone XS Max. At super duper expensive itong 256 before. Yung siguro nag-range to sa 80 to 90,000 pesos for the 256 sa iPhone XS Max. Pero ngayon, alam ko marami sa atin ang pinapangarap lang ang iPhone XS Max before kasi super duper expensive. Pero ngayong 2025 ay super duper mura na lang siya mga J-Vlog. Nasa 13 to 14,000 pesos. Again, depende yan sa offer ng shop. At marami pong bagong dating si Ate Met ng iPhone XS Max. At kung interested kayo dyan, bumisita na kayo sa kanyang shop. So, usapang specifications tayo sa iPhone XS Max. Ito ay powered ng Apple A12 Bionic chip with 6.5 inches Super Retina XDR OLED display. And syempre, naka-standard 60Hz refresh rate po ito. So, quick reminder lang na wala pong ultra-wide camera ang iPhone XS Max dahil na-introduce po ang ultra-wide camera sa iPhone 11 series. So, ang secondary camera ng iPhone XS Max is the telephoto lens. So, meron siyang 12 megapixel main camera and a 12 megapixel telephoto lens. Support niya ang 4K video recording sa rear camera, and when it comes sa front-facing camera naman, meron tayong 12 megapixel. To be honest mga J-Vlog, ito po yung first iPhone ko sa content creation. Kasi nag-start ako mag-content ng 2018. Nag-start ako mag-content ng 2018 at naka-purchase ako ng XS Max noong 2019. Super duper expensive pa nun. Yung 64GB, biruin mo, 64GB ay nabili ko ng 75,000 before. Dito ko ngayon nagstay na sa iPhone. Kasi yung first ever iPhone, yung iPhone ko na last noon is the iPhone 6. Medyo na boring kasi ako sa design noon, 6S, 6S Plus, 7, 'di ba? 8. Medyo na boring ako noon eh. Kaya ang nangyari sa akin noon, ang mga go-to ko na every year na smartphone is Samsung. Nagsimula ako sa S6, S7, S8, S9, Note 8, Note 9, S10. Lahat yan, nabili na natin yan. Every year, bumibili tayo ng flagship device. And, nung naggamit ko ang iPhone XS Max, dun na ako nag-stick sa iPhone. So, XS Max, iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, every year, ay nagamit naman natin yung mga iPhones na yan. At super duper ganda. Nagulat ako na ang kalaban before ng iPhone XS Max is a Samsung Galaxy Samsung Galaxy S8 Plus. Pero 2019 ako bumili nun at bumili ako ng S9 Plus. Sobrang layo ng quality ng S9 Plus sa iPhone XS Max. And kung makikita nyo biruin mo ang kabatch ng iPhone XS Max before is the Samsung Galaxy S8 Plus. Na magkano na lang ngayon yan mga J-Vlog? Siguro 3,000-4,000 pesos at wala na yung update.
Pero yung kabatch niya na iPhone XS Max, alive and kicking, mahal pa compare sa S8 Plus. At there's a possibility na masupport pa to ng iOS 19. Kung titingnan nyo yung longevity ng iPhone, example ng XS Max, sobrang solid mga J-Vlog. So, marami nakikita ko sa comment and even naman sa shop, Lods, ano ba? Okay pa ba i-purchase ang XS Max? Ito na ba yung perfect time? Kasi first ever iPhone ko to. Magte-XS Max ba ako, Lods? Mag-iPhone XR ba ako? At ito pang nakakatawa mga J-Vlog. Maraming hindi nakakaalam na mas advanced ang XS Max sa iPhone XR. Real talk yan. Meron din ako nakakausap niyan doon sa Green Hills. Akala nila mas advanced ang XR sa XS Max. Kasi, na-hype kasi ang XR. Sobrang na-hype yan sa TikTok. Pero yung XS Max parang naging tahimik lang yan. At again, kung pamimili kayo XS Max or iPhone XR, go for the iPhone XS Max. Sobrang konti lang difference sila ng iPhone XR. The iPhone XR 256 is pwede kayo makakuha ng 12K. The iPhone XS Max makakuha kayo ng 13 to 14,000. Dibiruin mo, sobrang lapit ng price difference when it comes to specs is sobrang layo. At syempre, kung gusto nyo ng mas magandang battery, of course, compare sa base model, go for the iPhone XS Max. And when it comes sa kanyang battery, syempre, alam nyo naman, pag battery ng iPhone is medyo mababa yan. So, hindi ako nagkakamali. So, biruin mo ang battery before ng iPhone XS Max. Ito po yung pinakamalaking battery sa iPhone X series. Isa sa 3,175 mAh battery capacity lang. So, syempre, in today's specifications ng battery, mababa po yan. When it comes to performance, sa game test natin ng XS Max, the performance is still there. Pero always expect the battery. Battery is talaga disappointing when it comes dito sa XS Max. Pero syempre mga J-Vlog, nung lumabas yan noong 2018, noong 2019, sobrang kunat po ng battery ng iPhone XS Max. Legit yan. Nagulat nga ako ba't sinasabi nila mabagal daw, mabilis lumalobot ng iPhone pero hindi naman. Pero syempre, again, ito parati ko sinasabi sa mga video ko sa iPhone. Yung yung kasagsagan niya, syempre matagal yan malobat kasi yung software is naka-optimize doon sa mismong device na yan. Pero again, every year ay nagkakaroon ng software update. Every year ay nadadagdagan ng features na nagre-require ng battery consumption. Kaya yun po yung nagre-resulta na mas mabilis malobat ang mga older generation ng iPhones compare sa mga newer generation ng iPhones na naka-optimize yung mga newer iOS. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa iPhone XS Max, napaka-solid ng display. Camera performance, sobrang ganda. Video camera talaga ang ilalaban nyo rin sa iPhone XS Max. At kung naghanap kayo ng isang smartphone for content creation, maganda rin naman pong i-recommend itong iPhone na to. So, explore natin itong nabili nating XS Max kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. So, grabe, 7 years na tong device na to. Pero itong nakuha natin, meron mga few scratches. Pero, na to understandable na to mga J-Vlog sa mga ganitong edad na smartphone. So, pag bibili kayo ng second hand, expect nyo na may mga few scratches talaga. Wag na kayo mag-expect ng, sobrang kinis, yung wala talagang gasgas, tapos 7 taon na, di ba? Medyo skeptical tayo sa ganyan. Pero malalaman nyo naman din sa first touch pa lang ng iPhone na original lahat yung housing niya. Ito kasi nagka-XS Max na ako before Pero ito meron tayong few scratch dito sa baba. And ayan, okay yung kanyang camera, dual rear camera system. So before, hindi pa naman uso ang ultra-wide camera. Kaya nakalagay dyan is telephoto lens and main camera, both 12 megapixels. So, napakaliit lang ng camera before ng iPhone, no? Ito yung top of the line, na 2018. Ito yung top of the line ng 2023. Di ba? Ang layo na ang layo na ng nilaktaw nila sa camera. Tingnan nyo naman, sobrang laki na ng difference sila. So, stainless steel design ng iPhone XS Max. Yung frame niya, stainless steel yan, hindi po to aluminum. At nandito sa right side ang kanyang SIM tray at yung power button. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side, meron tayong ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong microphone, lightning port at yung speaker grills. So, dual stereo speakers ang iPhone XS Max. Isang speaker sa baba at isang speaker sa taas. At yun nga, ito po yung first ever iPhone na merong malaking display, na merong full screen display. Kasi syempre, last year neto is yung iPhone X. Kina next year, inintroduce nila yung XS Max na grabe, gumawa ng ingay itong device na to. Ang dami nagkaroon ng interest sa XS Max kasi full screen na nga tapos napakalaki pa ng kanyang display. So, yun yung napaka-solid dito. Naalala ko talaga super duper expensive na itong XS Max before. Pero ngayon is very affordable na lang siya.
Sa ibang video, gumawa tayo ng game test. Game test natin itong mga to. At 256 na rin ang usually nakikita natin sa GH at yan na rin yung mas piniprefer din ng consumers kasi wala pong 128GB na variant ang iPhone XS Max. 64GB at 256GB lang ang available. Before nga yung XS Max ko mga ka-J-Vlog, 64GB lang yun eh. So, yun nga. Ito yung binili natin, tignan nyo. Ang battery health nito, 80. Oh, diba? So, again, mga ka-J-Vlog, okay pa yung mga ganyang battery. Expect nyo na yan sa ganitong device, diba? 7 years na to, 80% battery health is good yan sa ganitong mga kaedad na smartphone. Very usable pa yan. Again, pag sinabi ko nga, pag bibili kayo sa GH, ang always nyo rin titingnan is yung battery capacity, hindi lang yung battery health. Kasi battery health is just a guide and usually talaga ang palitin na battery na 69% pababa. Pero mga 70 plus, okay pa yan as long as yung performance ay hindi naman nag-iba, hindi na nagloloko yung charging, hindi tumatalon yung battery percentage, okay pa rin yung device. So explore natin yung camera ng iPhone XS Max. Nandito tayo sa photo. Sobrang lungkot lang ng mga camera app ng iPhone. Very simple lang. So syempre meron tayong 2x optical zoom. Ginagamit natin dito yung telephoto lens. 2x optical zoom. Ayan. Meron tayong 2x optical zoom. Sa video naman, pinaka-max is 4K res up to 60. Pero sa front is hanggang HD. 60 FPS lang po yan. Slow motion, 240 FPS. And meron tayong time-lapse. Syempre, meron tayong portrait mode. Ayan, dito po nagamit yung telephoto lens, yung portrait mode natin. O, diba? And syempre, meron tayong panorama. So, very simple lang naman ang camera app ng iPhone XS Max. So, sa front camera, nagagamit din natin ng portrait mode. Meron din tayo sa photo. Ayan, malinaw pa rin. Solid ang camera ng iPhone XS Max, ha? Napakalinaw nito. Ito yung first iPhone ko na, na full screen, XS Max. Kasi dati, nalungkot ako sa mga design ng iPhone. Ayoko na mag-iPhone nun, kaya nag-Samsung ako. Tapos nag-transition ulit ako sa XS Max. Ito yung unang ginamit ko ulit na full screen. Sobrang nagustuhan ko yung camera nito. So try natin maglaro ng Mobile Legends dito sa iPhone XS Max. So maganda dito, available naman siya sa mga matataas sa settings. Try lang natin maglaro sa practice. Pero mag-upload ako ng separate video nito. So stay tuned lang. Solid pa rin to mga ka-J-Vlog. Nakapag-game test na ako dito. Grabe smooth pa rin siya sa ML. Even Genshin Impact ay playable pa rin dito sa iPhone XS Max. Biruin mo, na to 7 taon na tong device na to. Pero yung performance, napaka-solid pa rin. Ayan, napakaganda pag sinet nyo siya sa mataas sa settings. Ayan, set natin sa ganyan para makapaglaro tayo ng maayos agad. Diba? So, napaka-smooth pa rin ng ML dito sa iPhone XS Max. Ang ganda nung graphics niya, very detailed. And nakapaglaro na ako ng multiplayer dito and so far yung performance niya napaka-smooth pa rin. So, yun, playable pa rin ng iPhone, ang Mobile Legends dito sa iPhone XS Max. Sample rear camera of the iPhone XS Max. So ang pinamax sa resolution niya is 4K resolution up to 60 FPS. Tignan nyo naman kung gaano kalinaw ang camera ng iPhone XS Max. Solid. Okay na okay pa rin itong gamitin ng ngayon 2025. Sobrang linaw.
all front-facing camera of the iPhone XS Max. So, ang pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 60 FPS. So, malinaw ang front-facing camera rin na itong device na to. Ayan. Okay na okay. Then mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit pa bang i-purchase ang iPhone XS Max ngayong 2025, lalo na sa kanyang price? Ako mga ka-J-Vlog, magiging real talk tayo dito. When it comes sa iPhone XS Max, for the price of 13,000 to 14,000 pesos, kung i-compare mo siya sa mga ibang brands ng kung i-compare mo siya sa mga ibang models ng iPhone, kung mamimili kayo sa 10 or 11, syempre mas ipi-prefer ko ang iPhone XS Max. Pero yet again, nasa bingit na to ng software update. Syempre, mga ibang consumers, gusto nilang bumili ng first ever iPhone nila na merong matagal na OS update. So, syempre, mas ipiprefer nila yung mga mas newer iPhone like iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, 11 Pro. Pero when it comes sa presyo niya kasi, for a price na 13,000 to 14,000 pesos, baba na siya. Compare mo, syempre, nung SRP niya before na sobrang expensive, di ba? Kung usapang okay pa naman i-purchase ang iPhone XS Max, definitely yes, mga ka-J-Vlog. Okay pang i-purchase ang iPhone XS Max. Maganda pa ang display niyan. Mabilis pa ang chipset niyan. Don't worry, the Apple A12 Bionic chip is super duper, subok ko na yan. Napakaganda ng camera performance. Yung battery lang talaga ang magiging weakness ng smartphone na to. Pero again, kung mamimili naman kayo between sa mga base model ng iPhone XR, 11, I suggest go for the iPhone XS Max all the way, mga ka-J-Vlog. Matik, mga ka-J-Vlog, when it comes sa performance ng chipset, kayang-kaya pa makipagsabay ng iPhone XS Max sa mga bagong 5G mid-range smartphone na almost kapresyo niya. Again, pinag-uusapan natin performance ng chipset, pero pag battery, battery RAM, syempre, sobrang layo na po ng specifications ng XS Max sa mga newer generation ng mga Androids today. Pero pag usapang iOS tayo, pero pag usapang optimize ng chipset, syempre all the way tayo sa iPhones. So yun, mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes sa iPhone XS Max. Ulitin ko, maganda pa naman itong device na to, pero kung gusto nyo pa ng mas future-proof device, meron pa rin namang mga mas malalapit na presyo na itong smartphone na to na mas advanced, like the iPhone 12, iPhone 11 Pro, mga magkakalapit lang na presyo, iPhone 11 Pro, ayan, iPhone 12 and iPhone 11 Pro, yan yung mga magkakalapit na presyo dito sa iPhone XS Max. So again, kung interested kayo mag-purchase ng iPhone XS Max, doon lang tayo pupunta sa ni-recommend kong shop. Ang go-to nating shop sa Green Hills, ang CMB Gadgets X807. Of course, sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, matik bibigyan pa yung discount ng shop na yan.